Dito sa video ito, may i-share ako sa inyo experience ko na overdue ako dito kay Cash Express. Although, I admit na nagkamali ako, nagka-mistake ako kung bakit hindi ako nakapaghulog sa kanila monthly. At pag-usapan natin dito sa video ito yung principal amount, yung laki ng babayaran ko, the interest, the penalties. Dito sa video ito, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, maglalambing ako na paki-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share para sa aking channel. At para updated po kayo sa mga honest o reviews na aking sinishare sa inyo, ay pakihit lang po yung notification bell. Okay? Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo mangutang dito sa mga online loan apps. Bagkos ako po yung nagre-review, sinisilip ko po yung proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared experience, may babahagi ko at magkaroon kayo ng tamang expectations. At paalaala, maging maingat sa pag-utang dito sa mga wala, hindi biro ito. Sa totoo lang, nagkakaproblema tayo rito kung lalo na kung sila ay mga SEC registered at sila ay submitting entities ng CIC. Okay, paalala ko lang at hindi rin po ako nang iengganyo o nangungunsinti na wag magbayad ng utang. Lilinawin ko lang. Okay, my experience about Cash Express this month na meron akong utang sa kanya na ang principal amount is 1.5. Nagsimula po ako mag-loan dito nung August lang. Then, 1.5, tinry ko lang, hindi ko naman talaga siya intention nila na hindi bayaran. Ulitin ko hindi intention nila hindi bayaran. Nagkaroon lang ako ng financial problems last bare months. Okay, lilinawin ko. Karoon kasi ako ng problema dito sa aking main channel do sa YouTube at may mga iba akong mga bayarin na mas inuna ko kaysa sa kanila. Lilinawin ko lang. Pero wala akong intensyong hindi bayaran ito. Kung titingnan niyo muna yung aking payment schedule, papakita ko muna sa inyo ito. Para magkaroon kayo ng insights dito kung sakasakali, bibigyan ko yung advice ko anong pwedeng natin gawin dito sa mga gito klase ng mga malalaking interest at penalties na ipinapataw ng Cash Express. Okay, ito po. Do September 30, 2025, nakapagbigay po ako ng 1,125. Then, the October 30, nakapagbigay ako ng 742.5. Then, unfortunately, ito ngayon, November, dito na ako nagsimula magkaroon ng problema. Hindi na ako nakapaghulog. Kahit sabihin nyo ng maliit yan, hindi yan basta maliit lang. Sapat lang po kasi yung kinikita ko sa pagtatrabaho ko. Kinukuha ko po yung mga pambayad ko dito sa mga online loan app na sinusubukan ko galing sa YouTube. Kaya pag nawala akong nasahod sa YouTube, wala ho akong ekstrang pera talaga. Hindi ho ako nanghihikayat na mag-farm gusto kong bayaran ito. But the reality is masyado nang malaki yung sinisingil sa akin. Okay? Hindi ako nagrereklamo. Tinanggap ko yung yung tawag doon, yung kanilang payment schedule, yung kanilang payment system. Tinanggap ko yon. So, kung may pagkakamali ako, I accept the mistake na nangutang ako rito. But I will take the legal consequences kung sakasakaling magpapile sila sa akin small claims. Okay? Linawin ko lang. Ayan So, for the 6 months yan, September 30, October 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. For 6 months, kailangan ko siyang hulug-hulugan monthly. Sa halagang 1.5 lang yon. So, lalabas yan, kung kukwentahin ko po lahat ng 6 months na hulog na yan, isaabot po siya ng something na 4,900 or almost 5,000 pesos in just 6 months. Okay? So, yung 1.5 ko, natubuan na ng 3.5. Tansya ko lang po yun ano ko lang po yun, estimated payment ko sa kanila, lahat-lahat. Then, sinirip ko siya, kasi gusto ko maghulog ngayong month na to. Pero, tinignan ko kung okay ba sa kanila maghulog pa rin nung monthly payment. Yung dating ginagawa ko na 600, 700, ganyan. Pero nung sinilip ko siya, gusto ko sila na magtuloy ulit. Sinilip ko, kailangan ko raw bayaran is almost nasa 2,278.13 pesos na po para makalis po ako sa overdue. Ayan po, pakita ko sa inyo. Okay, yan 2,278. Yan po yung buong kailangan kong bayaran para masettle ko yung mga past dues ko for just 2 months. Okay? Malinaw? At kailangan ko siyang bayaran, mga kadyani, ng halos full payment na 3,705 para matapos na po lahat yung aking problema. Ang problema, hindi akong ganun kalaking halagang pera dahil inaasa ko lang po talaga yung mga pambayad ko galing kay YouTube. Pero dahil wala na nga ako sinasahod ngayon dito, sa sweldo ko na sa pagtatrabaho, nakapos din. Maniwala kasi hindi ako tumataka sa utang. Kung gusto ko man harapin sila at kasuhan nila ako, I will
I will accept the mistake na gano'n. Harapin ko na lang by legal consequences. Kung may pagpapupunta sa amin, sa lugar namin na mag-iiwan ng letter, then I will face. Sana nga lang, bigyan nila ako ng pagkakataon na mabigyan ng settlement na mas maayos. Like the Billy Is, no? Hindi ba? I-compare ko na lang si Cash Express kay Billy Is na sobrang layo ng agwat sa pamamagitan ng kanilang interest and penalties. Okay? Si Billy is 2 years may higit. 5,000 ang utang ko. Pero wala pang 10,000 ang pinababayaran sa akin. Kulang-kulang 10,000. O nagdoble lang yun for almost 2 and mahigit na taon. And then inalok nila ako. Nag-alok sila ngayon. May bago silang offer. Si Billy, isisingit ko lang yung principal amount, then hulugan ulit. Diba? Sana may ganun para mas gumanda yung image at yung system ng Cash Express na mostly nakikita ko isa sa pinakamaraming complaint dahil sa laki ng interest na ipinapataw o sa penalty. Sabihin natin, tinanggap ko na, oo, aminin ko ha, inaamin ko po dito sa video ito na nagkamali ako at hindi ako nakapaghulog ng aking monthly dahil being a responsible borrower, dapat gawin natin yung ating tungkulin. Pero paano nga kung nagkakaroon ng problema sa financial? Wala ba silang ibang system, kaya settlement arrangement para magkaroon ng iba pang payment options na mas makakaluwag doon sa borrower? At hindi katulad na ganito na isang biglaan at kung kakasuhan nila ako sa small claims, then I will face the consequences. Yun lang po. Share ko lang sa inyo, no? Kaya kayo, bago kayo pumasok dito sa mga ganitong klase ng mga online lending. So, ulitin ko hindi ko sinisiraan ng Cash Express. Nililinaw ko lang po, sinishare ko lang po yung aking experience para ma-review. Biruin mo, sinangkalan ko yung sarili ko para sakali magkaroon ng problema, pwede kong i-share doon sa mga taong nagkakaproblema. Diba? Dito sa mga ganitong klaseng payment at overdue na problema dito sa Cash Express. Then, I will face na lang sila siguro. Kung magsasampa sila ng kaso sa akin, I will face na lang the charges, the consequences about the small claims. Harapin ko na lang sila kung gagawin nila yon, okay? And then, lilinawin ko lang, paalahanan ko kayo. Ayo na lang bilang isang katulad ninyo na hindi naman ganun kayaman para hindi tayo mangutang, is maging maingat sa pag-utang. At bago nyo tanggapin yung mga offer na ganyan, yung mga loan terms na ganyan, pag-isipan nyo maigi, baka mamaya magkaroon kayo ng problema in the future. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako na pakisubscribe po, Johnny Depp. Malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong po ang pag-share, at para updated po kayo sa mga honest o reviews, ay pakihit lang po yung notification bell. Maraming pong salamat sa ulitin.